mapunta naman po tayo dito po sa sinasabi ni Rowena Guanzon mga kababayan kay PBBM kung karapat dapat pa ba daw etong si PBBM sa second chance. So ito i-play po natin. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Walang second chance sa pagka-presidente. Ano ka ba, Vangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Alam nyo, ito kasi ang problema mga kababayan ako, bumibilib ako sa ating mahal na presidente kaysa kay dating Pangulong Duterte. Bakit ko nasabi mga kababayan? Si PBBM, marunong magpakumbaba. Marunong umamin ng pagkukulang ng kanyang gobyerno sa mga kababayang Pilipino po natin. Si Digong kahit palpak na, nagmamataas pa at talagang ipipilit pa rin yung kanyang gusto kahit hindi na po talaga pwede at kahit makakasama na sa pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin at kahit ang nagiging biktima na yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kahinaan ba ng isang presidente na magsalita yung kanyang spokesperson at sabihin sa taong bayan na bigyan ng pagkakataon ng gobyerno na ipagpatuloy yung trabaho? Siyempre hindi. Dapat nga maging proud pa tayo dahil nga yung ating mahal na presidente marunong po magpakumbaba. Ngayon ituloy pa natin. Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka nagtapos ng college, dahil hindi ka naman nag-aaral, dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na din. Yung laway ni Rowena Guanzon nasa gilid ng kanyang labi. Wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang kabutihan na talagang... Eto balik natin kay Rowena Guanzon yung kanyang sinasabi. Nung ikaw po ba, Miss Rowena Guanzon, naging commissioner ng COMELEC, may nagawa ka po bang trabaho? Di ba isa ka lang din sa naging inutil na pasahure ng mamamayang Pilipino nung panahon mo? Hindi ako nagtatanong lang naman. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung siya ay commissioner, wala naman po talaga siyang nagawang trabaho. Di ba? Naging pasahurin lang din siya at inutil na pasahure ng taong bayan. Buti pa nga si PBBM mga kababayan Kita nyo nga, nagawang trabaho ng ating mahal na presidente. Di ba? Napapanagot yung mga malalaking tao mga kababayan katulad ni Digong at ni Kibuloy at yung iba pa. Si Digong ba may nagawa nung panahon niya? Ano nagawa niya? Yung pinagmamalaki nila na pagsugpo sa ipinagbabawal na bato. Di sana wala nang ipinagbabawal na bato dito sa Pilipinas kung nasugpo talaga ni Duterte. Diba mga kababayan? Sana wala nang mga tawag dito, mga nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato. Taos-pusong kabutihan. Lahat ng ginawa mo, BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Kasi adik ka Diba? Mas mukha ka pang ang adik, Rowena Guanzon Mas mukha pang ang adik to mga kababayan Diba trabaho ba ng matinong tao na magwala ka sa isang mall? Magsisigaw ka? Trabaho ba ng isang tao na mangmaliit ka ng ibang tao tapos ikaw pa magdidemanda? Diba mga kababayan? Mas mukha pa nga siyang adik. Sa totoo lang, buti nga hindi ito natukhang nung panahon ni Digong I don't know why I know why you really wanted to be president. Because, well, sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Talaga, reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya? Oh, come on. Who talks about law as if he's a lawyer? At sino ang vice president? Attorney pa yan Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Pati mga Ilocano ayaw nang bumoto sa iyo. At sa anak mo. May mga Ilocano ba dito? May mga Ilocano ba? Talagang totoo ba yon? Ayaw nang bumoto ng mga kababayan nating Ilocano sa mga Marcoses?
Parang iba po ata yung naririnig ko. Parang ang napapakinig ko mga taga Davao ata yung ayaw ng bumoto sa mga Duterte. Yun ang naririnig ko mga kababayan ha. At saka ang matindi pa dito, biruin nyo ha, ang nagsasalita yung walang gaanong naiambag, nagkaroon ng posisyon bilang commissioner sa panahon ni Digong, mga kababayan, pero wala naman atang nagawang trabaho. Vice President si Sandro, isa pa. Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Oh, Pati mga anak mo. mas Lahat mukha pang ang adik si Amy. ng mga anak mo. Saka yung anak ni Amy, diba, yung iwi na anak ni Amy, mas mukha pang ano yun eh. Balita. Pati si Vinny, may project pala eh. Para tayong ibinalik sa martial law period without the label. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony, mga best friend nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. Why don't you just make our new year happy and resign? Diba? Iisa yung sinasabi nila No sa second amin. chance. No second chance for you, BBM. Ito yung problema sa inyo. Ito yung problema mga kababayan sa mga kaalyado ni Duterte. 'Di ba? Ito yung problema kina Rowena Guanzon na balimbing na paiba-iba ang sinasabi. Dating dilaw, naging kakamping, tapos ngayon dumidikit na sa mga DD shit. Itinatanggi na siya ay DD shit mga kababayan, pero base sa kanyang hinuso talagang DD shit talaga siya. Base sa mga sinasabi ng kanyang bibig. So ngayon, ganito yan mga kababayan. Ang problema kasi, dito kina Rowena Guanzon at dun sa iba pa, masyado po nilang minamaliit ang presidente. Hindi kasi kayo nakikinig kay Panelo. Dapat pinapakinggan nyo si Panelo. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine? Biruin niyo mga kababayan, ang problema kasi talaga doon sa ibang mga tao, katulad ni Rowena Guanzon, sabi ni Panelo, masyado po nilang minamaliit yung presidente. 'Di ba? Masyado kasi ninyong pinanghawakan yung sinasabi ni Digong na weak. 'Di ba? Kaya kita niyo ang ginawa mga kababayan ng ating mahal na Pangulo. Weak bang masasabi? Napapanagutin lahat ng mga tao na nagkasala kahit pabigfish at untouchable, katulad nitong si Kibulok at nitong si Digong. 'Di ba? Baka nga magulat na lang tayo isang araw. Si Rowena Guanzon may matinding kaso pala yan at makukulong na. Di po ba mga kababayan, baka nga magulat tayo isang araw, si Sara Duterte impeach na. Tapos haharapin pa yung kaso niya na plunder. Baka magulat tayo isang araw si Pulong hindi na congressman. Di po ba't nasa loob na ng bilangguan? Yan kasi yung mga bagay na hindi po naiisip ng mga DD-shit. Ang gusto lang po kasi talaga nila mapatalsik si PBBM, and then pag napatalsik nila ang ating mahal na presidente, talagang iuupo na nila si Sara Duterte. Pag naiupo, etong si Sara Duterte, automatic mga kababayan mapapalaya yung mga kaalyado nila na nagkasala po, katulad ni Kibulok at katulad nitong Sina Tevez. Di po ba mga kababayan? At tuloy-tuloy na naman ang ligaya ng kampo ni Sara Duterte sa pagwawalang hiya dito po sa ating bansa. Ang problema, hindi kasi weak yung presidente. Kaya kung tinatanong ni Rowena Guanzon kung dapat pa ba niyang bigyan ng second chance si PBBM, hindi naman kailangan ng ating mahal na presidente yung second chance mo, Atty. Rowena Guanzon. Hindi kailangan ni PBBM yan dahil hindi lang naman ikaw yung nag-iisang Pilipino na naandi dito sa ating bansa. At saka take note, hindi mo ibinoto si PBBM noong 2022. Kaya wag kang mag-assume
na tawag dito, na kailangan yung pagpapatawad mo sa ating mahal na presidente dahil hindi mo ibinoto si PBBM noong 2022, siniraan mo pa. Diba mga kababayan? Kaya nga hindi ko maintindihan dito kay Rowena Guanzon kung bakit biglaan yung pagkabig niya sa mga Duterte. Malaki po ba ako? Nagtatanong lang naman. Hindi po ako nag-aakusa. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. In sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy. He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. Tama. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. The problem with Ayan o, mismong si Panelo na nagsabi, pagka ganyang klase ng tao, may political will yan. Magaling siya. Ayan. Maliwanag si Panelo nagsabi kapag ganyang klaseng tao si PBBM, tinutukoy niya, may political will yan, magaling siya. Kaya nga kung ako sa iyo, Rowena Guanzon, mag-isip ka na maraming beses. Diba? Pag-isip ka ng maraming beses. Kasi yung mga nagsasabi na didiset na ito daw pong gobyernong ito ay mafia government, baka pag ipinakita ko sa inyo yung susunod na balita, mapaisip kayo bigla. Kung saan nagsimula, yang sinasaldi ko na yan. Kung saan nagsimula, yung sina Eric Yap na yan. Diba? Yan talaga ang totoong mga mafia government sa panahon ni Digong lumaki at nagpalaki dito lang nabulgar sa panahon ni PBBM. Kaya nga ako naniniwala din ako dito sa sinabi ni Panelo na si PBBM po talagang may political will. Bakit? Kasi hindi siya weak, nakatulad ni Digong, mga kababayan. At saka kung iisipin niyo pong mabuti sa panahon po kasi mga kababayan ni Duterte, wala naman siyang napapanagot na mga kaaliyado niya. Isipin niyo, wala siyang napapanagot na mga kaalyado na. Si Greco Belhica nga, hindi pinapansin yung mga sumbong patungkol sa mga sangkot sa korupsyon at mga sangkot sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Bagkus ang ginawa pa ni Greco Belhica noong panahon ni Duterte, pag may nagsusumbong sa kanya, sinusumbong ni Greco Belhica dun sa mga tao na dapat po'y tinutugis niya at sinasampahan niya ng kaso. Kasi nga mga kababayan, bakit ba pinagtakpa ng dating administrasyon yung mga maduduming kalakaran? Kasi kumikita sila dyan. Kasabwat po sila dyan ni na Michael Yang. Kaya nga kung meron mang duwag na gobyerno, di po kay PBBM yun. Ang totoong duwag na gobyerno yung gobyerno ni Digong. Kasi wala siyang napapanagot mga kababayan na mga big fish, weak, mahina ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ang kinaya lang niya yung mga kababayan po nating pobre na katulad po natin mga kababayan. Yung mga katulad ni Kian de los Santos. Yun yung kinaya ng administrasyon ni Digong. Kasi nga, palpak mga kababayan yung madugong pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga ako, talagang tama rin ang sinasabi nitong si Panelo na kapag kaganyan, ang problema dun sa iba na mga katulad niyang didiset, masyado po nilang in-underestimate. Masyado nilang minahina si PBBM. Katulad ng ginagawa ni Rowena Guanzon kanina, minamahina niya ang ating mahal na presidente pero hindi niya alam na talagang hindi talaga tunay na weak si PBBM dahil naipakulong nga itong si Nakibulok mga kababayan at naipasyapi itong si Duterte mga kababayan sa dahig. O yan ba yung masasabing weak? Hindi ako, nagtatanong lang naman. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa mga sinasabing yan ni Rowena Guanzon at dito naman sa sinabi ni Panelo na masyado pong minamaliit ang presidente. Pero para kay Panelo daw, may political will po talaga itong si PBBM. So anyway, comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.